Hi guys! Good morning! Today is Friday at meron po ako ipapakita po sa inyo na magbabiyahe papuntang Nepal. Ito po yung guest dog namin na almost 4 months po dito nakatira at ngayon po ay papunta na po siya ng Nepal at papadala na po siya ng mami niya with sa aming amo. Siya mismo ang magdadala galing dito papuntang Nepal. Sige. Ito po yung cage na papalagyan na galing sa Pit Transport. Tama? And then, meron po siya nakasulat in case na mawala man siya, meron pong mabasa at meron pong makontak. At meron din pong pedigree food, with food para sa kanya, treats. At dito po, bubuksan po natin. Meron na pong nakalagay na tubig at dalawang lagayan na merong fridge na tubig para may lalagyan at pagkainan. 22 hours yung biyahe galing sa Pilipinas papunta ng Nepal. At ito po si Luna, ito po yung bibiyahe. Meron na pong nakalagay na collar at tracker. At dito din po sa cage niya may tracker din po. At Luna, sige, inside na po. Inside? Go inside. Go inside. Okay, ganun po si Luna. Ganyan po siya ka-good girl. Luna, come inside. Inside. Ayan. At isasarado lang po natin siya. Tingnan nyo po yung cage na sa loob, hindi po siya masakit. Hindi rin po siya, parang tama lang po siya na makagalaw. Comfortable po siya. Ganun po yung lagayan niya sa loob. Ito po, mamaya po, 1:30, pupunta na po sila sa airport para po, mayroon po aspasuhin sila doon. Mas maganda kung maaga po yung pupunta. So guys, ito kung mapapansin nyo, ito po yung old na cage niya, pero kulang po yung size. Kaya bumili po sila ng bago na galing doon sa transport na cage na meron po sila, dapat na 4 inches ang haba na galing sa ulo ng aso para hindi po siya masyadong masakal or sa ilalim. Ay guys, ito po yung kagandahan ng cage dahil meron po siyang bintana dito sa gilid at meron din po sa likod at dito din sa side para po hindi po ma-overheat yung dogs at hindi siya makulob sa ilalim. Kasi yung dogs ay hindi po napapawisan. And guys, pagka meron pong kailangan, kung tumatahol po yung aso, meron pong naka-note dito, pwede pong basahin ng nag-handler sa kanya doon. Marami pong mga sulat na kumbaga nagsasabi tong aso kung anong parating na mensahe palagi. Kaya merong naka-note po dito palagi. So, si Ate Regine siya po laging nag-aalaga nito at laging lagi niyang katabi sa gabi. So, ano kayang maramdaman niya sa almost 4 months na andito palagi sa tabi niya? Naiiyak na siya kasi syempre napamahal niya yung aso dito. Naman lahat, napamahal namin siya and then syempre hindi na po siya babalik dito. Kaya ganun po kami dito mag-alaga ng dogs. Kaya, and then meron din kaming mismong boss ang maghahatid sa kanya doon. Kaya Lona, bye! Naiiyak na si Ate Jenna. Ayaw niyang magsalita. Naiiyak na yan. Pati yung aso parang nalungkot kasi pagdating niya doon, wala siyang kalaro. Hello everybody! So, andito na po kami sa NIA Airport sa Terminal 3 and pumila lang po kami kasi medyo maraming sasakyan. So, dahil po ay pupuntan po namin na gate ay gate 6 kasi doon po daw susunduin at doon din sila sasakay yung aking amo at yung boss ay yung aso na dadalhin niya from Philippines to Nepal. So, muna na kasi po yung mami nitong aso papuntang Nepal dahil doon po ay marami pa siyang isakaso para pagdating ni Luna is ready na po yung tirahan. So, ayun na po ay dito na po kami talagang tumingin siya sa bintana. Ayan po yung mukha niya, napaisip siya. Pagdating niya doon, siya lang mag-isa, wala siyang kalaro at charot. Nag-drama. So, ayun na nga po ay binaba na po namin si Luna at nilagay sa cage niya kasi kinuha na po siya sa handler ng patrons po para dalhin siya sa loob kasi mayroon pang asikasuhin yata ng paper sa kanya. Although English. So, meron pong nung nakakuha sila ng ticket ay okay naman na si Luna, yung ticket kaya lang, i-sure lang na talagang okay siya at makapasa siya dyan sa loob. So, ayun na nga po ay pagkatapos, 30 minutes na yung pag-aantay namin kaya naisipan namin umikot lang muna ng isang ikot, saktong mag 30 minutes para hindi magpundo doon yung sasakyan kasi bawal yata na andoon
lagi kasi ang daming mga sasakyan, walang maparkingan. So, umikot lang kami and saktong 30 minutes, andito na po si Lona, nakabalik na at thanks God. Meron na pong mga nilalagay dagdag ng mga tubig kasi meron na siyang tubig kanina pero dinagdagan nila kasi syempre kapag nasa ere na sila. So, yun, nagbabay na po kami at thanks God walang kuskus balungos, naging okay yung lipad nila at ngayon po ay magbo-boarding na po sila. At panahon na po ay magbababay na po ako kay Lona dahil hindi na po siya babalik dito. Mag-for good na po sila sa Nepal ng mami niya. And ayun, thanks God at walang problema yung viewers niya at nakalipad na sila. So ayun na nga, ando na sila, iniwan na namin at kami po ay pauwi na galing sa airport. Ayan, success po yung ating paghatid at hindi nagkaroon ng problema yung paglipad nila. At yun na lang guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa support at maraming salamat po sa mga nanonood. At hindi po sayang at solid din po yung pagod nila at stress nung simula na nagkuha silang ticket kasi syempre overweight yung dogs. At sa wakas natanggap din at nakalipad na sila. So, God bless and abangan na lang po namin kung anong balita ni Lona next week. Pero bukas po sila darating doon kasi 22 hours po yung lipad nila. Kaya, yon, maraming salamat. So, syempre, bago namin sila iwan, kailangan mo naman mag-picture para remembrance. Ayan, thank you so much, Luna.